Nasa labas lamang ng kanilang bahay ang batang si Corazon habang kumakain ng mais. Hinayaan lamang siya ng kanyang ina dahil naaabot naman ito ng kanyang paningin at inisip ng kanyang ina na hindi naman siguro ito lalayo dahil maraming damo sa paligid ng kanilang kabahayan. Nasa liblib na lugar ang kinatatayuan ng kanilang bahay at nasa may di kalayuan ang may malaking kagubatan. Maya-maya lamang ay habang kumakain si Cora ay may napansin siyang isang magandang dalaga na tinatawag siya nito. Sinesenyasan siya na ang ibig sabihin ay halika rito at sumama ka sa akin. Mukhang mabait naman ang maamong mukha ng dalaga, kaya lumapit siya dito. Habang papalapit siya ay naglalakad din palayo ang dalaga at sinasabihan siya nito na sumama sa kanya. Hindi namalaya ni Cora na malayo na pala ang kanyang naabutan at namalaya na lamang niyang nasa gitna na siya ng kagubatan. Takot na takot si Cora dahil ang huling maalala niya ay kanina lamang ay nasa labas siya ng kanilang bahay. Sisigaw na sana si Cora upang humingi ng saklolo. Ngunit mayroong kumuha sa kanya galing sa kanyang likod at tinakpan ang kanyang bibig. Pagkatapos noon ay nawala na ng ulirat si Cora. Habang nawawala si Cora ay alalang-alala ang kanyang ina na si Aling Isabel. Hindi na malaya ni Aling Isabel na lumayo na pala si Cora dahil abala ito sa pagluluto. Nakita na lang ni Aling Isabel ang mais na nasa labas ng kanilang bahay na kanina ay hawak-hawak ito ni Cora. Magtatanghali na noon at nagluluto siya ng kanilang pananghalian nang biglang nawawala si Cora. Tawag siya ng tawag kay Cora ngunit wala ni anino ni Cora. Umiiyak na siya sa pag-aalala at tinawag na niya ang kanyang asawang si Pedro para tulungan siya maghanap kay Cora. Magkalahating oras na silang naghahanap kay Cora ngunit hindi nila ito nakita. Kaya naisip nilang umuwi muna sa kanilang bahay at mag-isip kung paanong hanapin si Cora. Pagbalik nila sa kanilang bahay ay nadatnan nila si Cora na bitbit ng isang matandang babae. Ang sabi ng matandang babae ay may naririnig siyang tumutunog na maliliit na batingaw at ito pala ang nasa bracelet ni Cora. Pagkarinig ng matanda ay sinundan niya ito at nakita niya si Cora. Natakot na takot ito, kaya at dahan-dahan siyang lumapit dito mula sa likod ni Cora para hindi na ito kumaripas ng takbo. Niyakap niya mula sa likod si Cora at tinakpan ang bibig. Sa sobrang gulat at takot ni Cora ay hinimatay ito. Pagtingin ng matanda kay Cora ay napakadami nitong galos sa katawan dahil dumaan ito sa talahiban at walang tsinelas. Sabi ng matanda ay dalhin sana si Cora ng isang maligno, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil may suot na bracelet si Cora, dahilan upang hirap na hirap ang maligno na kunin siya. Laking pasalamat ni Aling Isabel sa matanda dahil naiuwi nito si Cora ng buhay. Buong akala ni Aling Isabel ay mawawala na ng tuluyan sa kanya si Cora.